Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, napansin na ninyo kung sino po yung nanghudas? Nagbitiw ng matinding pahayag si Senator Rodante Marcoleta matapos iginiit na may mga dating kalyado umano silang nangakong mananatiling magkakampi, ngunit kalaunan ay lumipat sa bagong majority block sa Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na handa niyang harapin ang anumang kaso at maging ang posibilidad ng pag-aresto sa kanya. Ngunit hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya sa mga dating kasamahan na umano'y tumalikod sa kanilang grupo. Ito ang kanyang payag. Doon sa mga kasama namin dati, nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Pero napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala siyang pinangalanan, ha. Hindi man niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy. Lumabas ang payag sa gitna ng malaking pagbabago sa Senado matapos umanib sina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa kampo na sumusuporta kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Marcoleta, may mga dati rin umanong kasamahan na nahaharap sa mga aligasyon. Ngunit, yan na, tila hindi na inuusig matapos mapabilang sa bagong mayorya. Safety na eh. Basta tanggapin mo si Jesus Crispin na tagapagligtas, safe ka na talaga, sabi ni Attorney Edward Chico. Sabi niya, pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na aasuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang pahayag ay bahagi ng lumalalim na bangayan kasunod ng reorganisasyon sa Senado. Sa mga nagdaang araw, ilang senador mula sa dating alyansa ni Senator Alan Peter Cayetano ang lumipat ng panig na nagbigay daan sa pagkaluklok ni Gatchalian sa pinakamataas na posisyon ng kapulungan. Yan. So, wala siyang pinangalanan na naghudas. Tayo na lang taong bayan ang humusga kung sino ba ang nanghudas. Unang nagsalita dyan si Senator Camille Villar. Kung may kakalas pa sa grupo namin, mas masahol pa siya kay Judas. Tapos sinundan ng payag ni Senator Marcoleta na sabi niya, napakalaking sakripisyo ni Bato yung ginawa niya dahil itinaya niya ang kanyang buhay, kalayaan. Alam ni Bato na delikado siya, kailang lumabas pa rin, sumama sa session nung May 11. Kahit nandun yung taga-NBI na naghihintay na mag-aresto sa kanya, milagro lang at natakbuhan niyang mga NBI, kaya nakaboto, kaya nakuha nila ang majority. So after that, akala natin intact na yung tinatawag nating Brave 13. Kailang nagkamali pala tayo. Ako, paniwalang-paniwala na ako na hindi na mabubuwag yung Brave 13 eh. But I was wrong. Yung isa dyan na relihiyoso, hindi ko akalain na babaliktad. Kasi nga, relihiyoso eh. But siya pa yung final deciding factor na nakuha. Kaya hindi na factor ngayon kung relihiyoso ka. Mas mabuti pa yung Senator Jinggoy, hindi naman masyadong relihiyoso si Senator Jinggoy, di ba? Oh,
Siya yung may paninindigan. Siya yung nakakulong na. Siya yung nakakulong na. At ang isusunod na, ito si Senator Marcoleta. May nakita akong post ni Joey De Bebre, nakakatakot. Sabi niya, KOJC 2.0. Malala, 2024 ba yun nung nilusob nila ang compound ng KOJC? So ano yung KOJC 2.0? Ito balibalita lang, unconfirmed. Ang unang nagsiwalat nito ay si Jesus Busi Duki, isang DDS vlogger na matapang, matalino. May balita daw siyang naririnig na may mga senaryo na si Bato, Senator Bato, ay nagtatago daw sa Central Church ng Iglesia. At dahil dyan, baka biglang lusubin nila ang Central Church. Kaya nga, yun na nga, naglabasan na yung mga haka-haka na KOJC 2.0 ang Iglesia ni Cristo. But, kakamali sila. Kung nakaya nila ang KOJC, huwag nilang iparis sa Iglesia dahil 3 administration na ang sumubok na pasukin ang Central Church o Central Office ng Iglesia. Hindi nila nakaya Ako, tandang-tanda ko pa yan dahil 66 years old na ako ngayon. Marcos Sr. Pinasok ng mga sundalong loyal kay Marcos Sr. ang Iglesia. But wala, mga sundalong pumasok, namatayan. Hanggang nag-withdraw ang mga sundalong pinadala ng Marcos Sr. Administration. Sumunod, Cory. Wala rin, ginamitan pa nga ng mga tangke de guerra Then after that, Gloria Macapagal Arroyo Administration. Wala rin. Kaya sige, subukan nyo mga kapatiran nating iglesia. Mandami kong post na post, comments. Sabi, kahit Katoliko ako, kahit Muslim ako, kahit hindi ko INC, makikisabay, makikisuporta, I am one with the Iglesia ni Cristo pag gawin nilang gipitin ang iglesia. Baka ito na yung the end is near. Huwag kayong magkamali na galawin nyo ang iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa patindog nga balay ni Kuya Algin Hanyagan. Sumuna ni ang gipatindog nga balay sa barangay Masimag. Sumuna ni ang iyang pag-atupan karon. Sumuna ni ang yero nga gitabang sa iyaha nga iyang makaatop karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga nakaatop na gid sila sa ilang gipatin. May buntag, salamat kayo sa Ginoo unang-una. Kay siya ang naghatag sa tanang butang. Salamat kayo Dios sa imong gihatag nga tao nga imong gipialan para makatabang sa mga pagpatindog sa among nga balay.
tagaan mi og napulo kasi. Salamat guys sa nag-donate ang more power and God bless Katabangan. Kay dagan pananginan na. So dinhi lang Hanyagan family. Salamat kayo kuya. Apa ko yung mga isuong gani nga kapag inalan og sinja po para makapatindog og balay. Salamat kayo. So dinhi lang. Daghang salamat.